Magandang umaga po. Good morning. Ah, ang aga-aga pa, no? Nakakabulabog po ako. Pasintabi po. Just wanted to say good morning and to tell you that ako po ay nasa Davao na to participate in the festivities and the events to celebrate the birthday of our dear former president, the father of Davao City, Rodrigo Roa Duterte. I arrived early morning and I just wanted to do my share to represent the people from the north who revere and respect our dear former president. Shout out po kay MJ De Jesus at kay Sir Puyoy na nanonood ngayon. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat. Kahapon po, napaka-busy na araw, kaya kami po ng partner ko na si Attorney Bobby Torion ay kanya-kanyang duties. Siya po yung nag-attend ng press conference para dun sa aming final sa Supreme Court laban po dun sa impeachment hearing na nagaganap ngayon sa House, which in our legal opinion has become a justiciable controversy. So ako naman po kahapon ay merong every Friday, no, doon sa Politico Talks sa Bilyonaryo Channel, kaya hindi naman ako maka-attend doon sa press conference dahil yung press conference was held dito sa Davao, no. So bagamat wala ako noon, ako po ay isa sa mga petitioners doon dahil kami po ay naniniwala na unconstitutional yung nagaganap na proceeding sa House, no. But because it has already been submitted to the court for their determination, hindi naman kami dapat masyado na magsalita in public about it. But let me just say na yung aming file ng petition sa Supreme Court ay wala pong kinalaman sa accountability ni VP Sara. We are not saying that public officers should not be held accountable. Nililinaw ko lang po na we believe in accountability, and I think people should resort to legal processes. They could have filed in the ombudsman long ago para po alamin yung mga supposedly unexplained wealth daw ni Ma'am Sara, allegedly, no? Pero hindi po nila ginawa. And instead, ang ginawa nila, ginamit po nila ang proceeding sa House, no, upang magkaroon ng very public demolition, no, sa ating mahal na Vice President. Isa po sa mga main points ng aming petition ay bakit po iba ang ginamit na pamantayan sa impeachment complaint laban kay BBM at iba po dito sa mga pamantayan na ginamit sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Kay Pangulong Marcos po, napakadaling na-dismiss. Parang ewan ko kung 2 linggo lang yata yun o wala pa, na parang wala yan. Hindi sufficient in form and in substance. Wika ng House Committee.
Pero pagdating po kay VP Sara, parang ang luwag ng pamantayan at tila na lower ang constitutional threshold at napakadali na sinabing sufficient in form and in substance. Samantalang alam naman natin na mas malaki ang mga aligasyon na mga impeachable offenses na nakalagay doon sa BBM impeachment complaint. At pagdating po kay Ma'am Sara, ay kami pong kampo namin ay naniniwala na hindi naman sapat ang ultimate facts na nailagay. No? We think there is actually a failure to state a cause of action. No? There's a failure to state a cause of action. So anyway, nandyan na po yan at kami po ay pansamantalang magse-celebrate muna sa araw na ito dito sa birthday ni Tatay Digong. Marami pong nagtatanong sa amin kung kami ay namumulitika lamang, but that's definitely not true. Oy, si Paulo Lim nanonood. Ay idol ko yan na abogado. He's a good friend of mine, Attorney Paulo Lim. So nandito po ako sa Davao ngayon to celebrate the birthday of Tatay Digong. Pero ang laman po ng balita kahapon kasi ay yung nag-file po kami ng certiorari, ng petition, no, na tsaka prayer for TRO, dahil po sa legal po namin na pananaw na marami pong nangyayari na unconstitutional sa nagaganap na mini trial na galing po sa kanilang bibig. Nangunguna po sa amin dahilan ay ang paggamit nila ng ibang pamantayan doon sa BBM impeachment, na ibang-iba sa pamantayan na kanilang ginamit sa VP Sara impeachment. No? Pangalawa po, kami po ay naniniwala na hindi sapat ang ultimate facts, ang mga aligasyon na nakalagay sa impeachment ni Ma'am Sara. Naniniwala din po kaming ito pong lahat na ito ay fishing expedition. Yang naririnig nyo naman parate, yung fishing expedition na salita. Ang ibig po sabihin nun ay naghain muna sila ng kaso tsaka na naghanap ng ebidensya. Yun po ang ibig sabihin ng fishing expedition, kung meron pong nalilito sa inyo. Ang kinatataka po namin, ito po bilang strategist naman, kung talaga pong gusto nilang ma-impeach si Sara, bakit po nila hindi ginamit yung nakaraang taon nung alam naman nila na ibasura na yung unang impeachment attempt, no? Ang haba po ng panahon na maaari po sila nag-file sana ng mga kaso. At pagdating po sa ombudsman na kanila naman pong appointee, no? At kung nagawa po nila yon, they could have used the regular and the ordinary court processes such as subpoena powers, no? Para makuha itong mga ebidensya na ngayon pa lamang nilang hinahanap. So para sa akin, even just as a strategist, kunyari kung ako po yung lumalaban kay VP Sara at gusto ko siyang mapa-impeach, bakit hindi nila naisip yung naiisip ko ngayon, na mag-file muna sila ng mga kaso to at least legitimize yung pag-obtain ng evidence laban kay VP Sara. At kung ginawa nila yun, manalo man sila or hindi doon sa korte na yun, may ma-obtain sila ng evidence. At yung evidence na yun ay magagamit nila sana dito sa
impeachment na ginagawa nila. Pero hindi po eh. Ang ginawa po nila, naglagay lang po sila ng mga broad generalizations and conclusions of law and conclusions of fact doon sa kanilang impeachment complaint. At ngayon, ginagamit po nila yung mga di umano sabina and mga contempt powers ng Kongreso to obtain the evidence that they should have obtained long ago. So yun yung mali, yun po yung mali na nakikita namin. Hindi po kami namumilitika dito, gusto ko lang pong linawin kasi pasensya na kayo ha, makulit na kami dyan sa mga kataga na yan, pero talagang hindi po kami namumulitika. Pinagtatanggol po namin ng boto ng 32 million na tao. Pinagtatanggol po namin ang taong bayan laban sa disenfranchisement, no? O sa pagpapawalang bisa ng inyong boto. Tapos may sabi po ni Representative Luistro na yung hindi daw pagdalo ni Ma'am Sara ay maaari daw ituring na culpable violation, no, ng Constitution. At with all due respect po sa ating committee chair, napakamali po nun. Napakamali po nung kanilang sinabi. Dahil sila na rin po ang nagsabi na yung parang preliminary investigation yung nangyayari sa House ngayon. Parang sila po nagsabi niya na. In fact, mini trial ang sabi nila. Pero sabihin na natin na parang preliminary investigation yan. Sa karaniwan pong preliminary investigation, kinakailangan po ba yung presensya ng akusado? Hindi naman po. Puro papel lang po ang ginagawa dyan. Nagpapalitan lang po ng complete affidavit tsaka ng counter affidavit o answer, no? Tapos kung sakali meron pang reply, rejoinder. Sa batas po, sa batas sa normal judicial process, kasi hindi naman po judicial ang impeachment, no? Impeachment is a class of its own, no? Pero yung paghahalintulad nila na ito daw ay isang parang preliminary investigation, nasa rules of court naman po, no, kung saan lamang mandatory ang attendance ng accused, diba? Sa arraignment, sa identification, kung ano mga identification yan ng mga tao, no, tsaka promulgation, arraignment, identification, promulgation. Yan lang naman po yung mga mandatory na attendance ng accused. So bakit nila sasabihin na kay VP Sara na pag hindi siya nag-attend, ano yan, culpable violation daw? Napakamali po eh. At nakakaawa po ang taong bayan. Nakakaawa ang taong bayan dahil not everyone is expected to be a lawyer, no? Ako po, pinili ko po itong landas na to. Pero hindi po ibig sabihin na yung mga tao, lahat ng tao kailangan piliin ng landas na to para lamang mamuhay ng mapayapa at maintindihan ng balita. Hindi po tama yun. Ang iba po, we're not meant to be lawyers. They're meant to be doctors, engineers, to be great people, to be inventors, no? To be businessmen, to be titans of industry, to be workers, to be honest laborers. Iba-iba po ang tawag sa atin. Pero ang problema, yung ginagawa po ngayon ng mga politiko, ginagawa nila po yung mga proceedings na parang mga abogado na lang ang makakaunawa kung ano yung mali na ginagawa. At pinagmumukha po nilang tama ito sa mata ng mga ordinaryong mamamayan na hindi abogado, na tuloy po kahit yung mga matatalinong tao na walang legal background ay nauuto dun sa propaganda. Pero mali po yun. Meron pong responsibilidad ang mga, lalo na po ngayon ng Congress, no? Lalo na yung mga abogado sa Congress. Meron po silang responsibilidad to be extra careful, to exercise due diligence and extreme prudence, no, sa
operationalize ng ating mga batas. Alam din po nila na ang impeachment is governed only by the Constitution, primarily by Article 11 of the Constitution and also by the Bill of Rights, no? So, alam po nila na ang impeachment po is not only political but it is a legal process. And dahil ito ay legal at constitutional, we should not be using it to drag an accused across the coals, no? Yung parang, paano ba yan sa Tagalog, no? Yung parang gagamitin mo siya as a mudslinging political amplifier, no? Hindi po yan ang nakaatas sa kanila. Ang impeachment po is supposed to be used for accountability but not for political amplification. Ngayon, ito, balikan natin yung sinasabi po ni Luis Tro na kailangan daw mag-attend si Sara, which has no legal basis, no? No, wala pong legal basis. And I respectfully rebuke her. Walang legal basis yan. Ngayon, sasabihin nila na parang preliminary investigation to. So, gagamitin nila yung rules of court, no? On preliminary investigation. Pero, kapag hindi naman po konbinyente sa kanila na gamitin yung preliminary investigation, tatawagin naman nilang trial or mini trial. Mali naman din po yun. Dahil, alam naman po natin that Article 12, Article ano na naman yan? 11 na naman yan. Section 3, number 6, the Senate has the sole power to try and decide all cases of impeachment. Napakalinaw po ng ating saligang batas. Pero hindi na po natin sinusunod. Kaya po nami-miss natin si Tatay Duterte ngayong araw na to. Kaya po nandito ako sa Davao ngayong araw na to. Nami-miss po natin hindi lamang si Pangulong Duterte, kundi ang prinsipyong Duterte. Prinsipyong Duterte ang nami-miss natin. Kasi po nung panahon po ni Pangulong Duterte, bagamat maraming politika din na naganap dyan, no? Because naturally we are in politics. Wala pong pagnanakaw of this extreme this magnitude, no? Wala pong issue na parang tila baga pinaluhod ang ekonomiya ng bayan, no? Pero ngayon po, parang ang pang-araw-araw nating almusal, tanghalian at hapunan ay balita na lamang ng pagnanakaw. No? So, nakakamiss po. Nakakamiss po si Tatay Digong. Dahil kung ano pa man ang batikos nila kay Tatay Digong, hindi po nila siyang matatawag na magnanakaw. At kung may mga nagnakaw man sa kanyang paligid, palagay ko ay ginawa niya ang lahat upang kitilin ang mga naganap na ordinaryo na kumbaga yung mga attempts, ordinaryong attempt o pagsubok na magnakaw ng nakapaligid sa kanya. Sinubukan niyang kitilin yan. Ako po ay buhay na testigo diyan, no? So, yung mga pangako po sa atin ng unity may talaga pong napako na. Tayo po ay lahat nabigo. Pero ako po ay hindi bumoto dyan, no? Para lang alam ninyo, ako po ay ng ibang bakod
noong 2022 at marami nga sa inyo, binatikos pa ako dyan sa aking choice na hindi mag-pink at hindi mag-Marcos. Binatikos po ako dyan. Pero okay lang po. Naintindihan ko po. Marami rin pong lumabas na balita dahil po dun sa mga biro. Gusto ko lang i-address to, no? Mga biro po nila Congressman Benny Abante na ako daw po ay isa sa mga kandidato bilang Vice President, no? Ni Ma'am Sara kapag siya ay nag-presidente. Alam niyo po, ang problema po dyan sa issue na yan is it's very divisive. Kasi po, hindi po bagamat gagawin ko ang kahit ano na legal na iutos sa akin ni President Sara Duterte, future President Sara Duterte. Ang dapat po natin piliin na Vice President ay kung sino man po ang una sa lahat tutulong sa kanya na manalo. Number 2, tutulong sa kanya sa operation of government, lalo na as a cabinet secretary in an ex-official capacity, no, of any department of the president's choosing, no. So manalo, tulungan siya. Pangalawa, tulungan siya sa operation of government. At number 3, yung hindi siya tetradorin kahit ano mangyari. Hindi siya tetradorin, hindi siya nanaisin man lang na mawala sa pwesto. At siyempre ako naman po gagawin ko naman lahat talaga yan. Gusto ko siyang tulungan manalo, gusto ko siyang tulungan mag-operate ng government at never ko naman siyang tetradorin. Pero napakarami pong iba dyan na mas karapat dapat na yung matutulungan nga siyang manalo. Ako, matagal ko nang sinabi yung pangalan na Robin Padilla, Rodante Marcoleta, sinabi ko niya. Pero, may mga hindi pa nagsasabi, halimbawa, Baste Duterte. Pwede rin po yan. Si Mayor Baste Duterte, pwede rin po pag siya ang nag-Vice President, at least talagang wala nang titibag sa ating gobyerno. Kahit kung sa kasama ang palad man ay may mangyari kay Sara Duterte, Duterte pa rin ang ating magiging presidente, no? So, yun lamang po. Meron po kasi akong show sa Bilyonaryo, kasama po ang kagalang-galang na journalist na si Marichu Villanueva at yung aking dating basher na si Attorney Jess Falsis, na sa totoo ay talagang kaiba natin ng paniniwala. Ngunit siguro natanggap ko na rin na hindi naman po niya ako binabastos sa totoong buhay. We talk to each other as lawyers, so I accept our differences. I don't agree with a lot of what he says, but I think he believes in the good of the country. Yan din, gusto ko rin address yan. May mga iba nagagalit na bakit ko raw tinanggap yung sa Politico Talks, no, na kasama ko raw mga kakampi. Para sa akin naman po, hindi naman po tayo pwede talagang mamuhay lamang sa sarili-sarili nating mga echo chamber, no? Dahil ang maririnig po natin kung ganun ay puro alingaw-ngaw lamang ng ating sariling mga boses. Ako po, I believe in the Duterte principles so much that I'm willing to talk about them in any arena. No? Because I believe that their beliefs will stand the test of any inquisition, no? Of any inquiry, no matter how adversarial, no? Kaya ako po, gumigit na po ako sa apoy. Dahil I don't claim to be the brightest or the best, no? I don't claim that. Pero I believe that with my basic knowledge of the Duterte principles and the Duterte history of governance, no malicious claim can ever stick or can ever hold water against them, no? Napakatibay po ng prinsipyo ng Duterte.
gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat po ng mga abogado na tumutulong kay VP Sara. Alam mo kung kanino ako bilib na bilib ngayon? Talaga yung dalawa pong Salvador Panelo, senior at junior. Yan po, matagal ko ng kaibigan si senior, no? Sal Panelo. Napaka husay, no? Napakahusay na abogado na tried and tested legal counsel to the president. Pero yung anak niya na si Paulo, napakahusay. No, napakahusay at ang linaw maglatag, no? And I'm very proud to be on the same camp, no? So, yan po yung mga dapat natin sinusuportahan. Kami naman po on our end, kami ni Attorney Bobby Torion, nag-file nga kami ng petition laban dun sa nagaganap na impeachment dahil nga sa unconstitutionality of it. So, magandang umaga po. Isang huli pong huling paalala. Kaarawan po ngayon ng isang bayani na ngayon po ay buhay na buhay pa. Ngunit buhay pa ay bayani na. Buhay pa ay alamat na. And for generations to come, he will be talked about after all the politics has faded. He will be talked about in the same breath as the Ramon Magsaysays, Abraham Lincoln, mga ganyan. But maybe even more. Maybe even much more vaunted. No? Kasi si Digong po ay ang patunay na kaya pong makuha ng ordinaryong tao kahit panandalian ng kapangyarihan at magamit ang kapangyarihan na ito upang isaayos ang isang nagdurusang bansa. Si Attorney Rodrigo Duterte po ay ginamit ang batas, ginamit ang politika, ginamit ang makinarya ng pamahalaan para sa iyo, para sa akin. Hindi po para sa mga energy companies, hindi po niya kinilingan yan. Hindi para sa oligarkiya, hindi niya po kinilingan yan. Pinili niya po ang taong bayan dahil alam po niya na ang taong bayan ang totoong lumalaban ng patas. No? At alam naman niya yung mga mayayaman, kaya na po nila ang sarili nila. Mayayaman na nga eh. Kaya na nila yun. Ang ordinaryong tao na lumalaban ng patas, na nagbubuhat ng sako, na namamasada, na nagtatrabaho sa karaniwang opisina, na nagtatayo ng payak na negosyo, na nag-aabogado sa mga mababang korte, na nagne-nurse at nag-aalaga ng mga karaniwang pasyente. Yan po ang pinaglaban ni Pangulong Duterte. Yan po ang kinilingan ni Pangulong Duterte. At ngayon po siya ay nakapiit dahil lamang sinubukan niyang baliktarin ang balanse ng politika at ng pera sa bayan na ito. Kaya po, bagamat nakakapanlumo ang kanyang kasalukuyang sitwasyon, nakaka-proud, nakakapagpataas ng ating mga noo, na nandun po siya ngayon na hanggang ngayon ay itinataguyod ang kasarinlan ng Pilipinas. No? Hanggang ngayon, tinataguyod niya na may sarili tayong bayan, may sarili tayong lengguwahe, may sarili tayong kultura.
at korte at pamahalaan at likas na yaman. Pero ngayon siya po ay nagdudusa dito sa kanyang pinanindigan. Pero hindi po ako talaga nawawala ng pag-asa. Ako po ay naniniwala na makakalaya pa si Pangulong Duterte, buhay, malakas, at makakapagsalita ulit sa ating harap kapag naging Pangulo na ang kanyang anak. Yan po ang aking hindi lamang dasal. Siyempre, dasal ko yan, pero yan din po ang aking prediction, ika nga. Ang aking hula sa ating malapit na hinaharap. Gusto ko rin po mag-shout out kay Vice President Sara Duterte. Alam niyo po, akala po ng maraming tao na napakadali ng ginagawa niya. Akala nila na si Vice President Sara ay lumalaban at maraming supporter at may mga pera naman daw. Ang hindi po nila alam na kuminsan po, mag-isa na lang pong lumalaban si Vice President Sara. Kahit ang dami nating tumutulong sa kanya. Bakit? Kasi pagdating po ng mga totoong laban, kapag siya ay kailangan ng, kunyari, humarap sa Senado, sa impeachment, o kunyari, kapag siya ay nakasuhan na, no? Masasamahan ba natin siya doon? Makakapasok ba tayo? Tayong lahat? Maririnig ba ang boses natin doon sa mga the August halls of the Senate? Hindi naman po eh. Lalaban siyang mag-isa doon. No? Pag may sumubok po bang magpakulong sa kanya, masasamahan po ba natin siya sa kulungan? Hindi naman po. Kahit po si Madriaga, hindi siya masasamahan sa kulungan. Dahil iba po ang women's facility. Lumalaban po ng mag-isa. Lumalaban na po ng mag-isa ang ating mahal na future president. And I want to thank her for continuing the legacy of the Duterte principles, ang prinsipyong Duterte. Dahil ang prinsipyong Duterte na lang yata ang nalalabing pag-asa natin sa ating kinabukasan. Dami palang comment, no? Ngayon ko lang nakikita. Babasahin ko na lang po lahat yan. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng mga Duterte supporters na pati kami pong mga kapwa supporters nyo ay sinusuportahan nyo na rin. Nakakapagpataba po ng puso. So, I welcome myself to Davao this morning. March 28, 2026, the 81st birthday of our dear former president and the father of our future president. Mabuhay po kayo mga taga Davao, lalo na kayo. Pero lahat po ng Pilipino. Pero lahat po ng taga Davao, mabuhay po kayo na pinalaki ng tama. Magandang umaga po.